Matapos ang nangyaring pagtitipon ng Phantom Troop para sa kanilang gagawing pag-hunt kay Hisoka na nag-reveal sa kanilang bagong miyembro na si Illumi Zoldyck, ay ngayon na i-review na natin ang Chapter 378 o ang Episode 39 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang introduksyon sa tatlong mafia families ng Kakin. May kita din natin ang kanilang mga boss, ang kanilang mga tauhan at ang pagkilos nila laban sa Phantom Troop. Yan at marami pang iba ang ating matuto ngayon sa videong to. Pero bago muna natin simulan, sa mga nagtatanong po kung nasan na ba ang dating FB page natin, ang sagot po ay dinilit po kaagad ni Meta ang dating FB page ko without a clear reason. Kasalukuyan ko pa itong finifix sa ngayon mga kaibigan. Kaya gumawa na lang po ako ng second o backup FB page upang makapag-post pa rin tayo ng mga updates and videos sa mga FB followers natin dyan. So if you want to follow mga kaibigan, follow nyo lang ang Mr. Anime Official. Maraming salamat. Kaya naman, this is Mr. Anime at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay balance. At nagsimula ang eksena dito sa isang pagkainan na kung saan ay maririnig ang isang lalaki na nagsasalita ng wikang, "Mga spiders?" Ganun ba? Problema nga talaga ang mga yan. Importante daw talaga ang balanse. Matapos niyan, ipinakita naman dito ang lalaki nagsasalita na sabing, the more raw kasi na limitado ang resources ay the more na kinakailangan din itong hatiin. At the more din na mas konti na lang daw ang mapagmamay-ari ng isang tao. Darab pa niya na para sa mga meron na ay dapat na panatiliin daw nila ang bagay na kung ano ang meron na sila. At ang mga bagay na yan ay di naman daw dapat na makukuha ng karamihan. Na dapat ay hindi raw talaga mapagmamay-ari ng karamihan ang bagay na tinataglay ng mga sinasabi niyang meron na. Kasi yan daw ang ibig sabihin ng balanse. At ang lalaking to mga kaibigan ay ang boss pala ng CU Mafia family na si Onyor Longbao. Si Longbao mga kaibigan ay isa namang illegitimate half-brother ng Haring Nasubi Huiguro. Binigyan din siya ng illegitimate title since walang legal na relasyon ang either ina o ama ni Nasubi sa ina or ama rin ni Longbao. At also alam din natin na ang nagsosupport sa CU family ay ang third prince na si Zhang Lei. May kita naman dito si Longbao na ini-spoon feed nitong babae mga kaibigan. Sabay sabi nito sa kanyang kausap sa telepono na gaya sinasabi raw niya tungkol sa balanse, ang sistema naman daw pagdating sa kapangyarihan ay ganun din daw. Na sa katunayan yan ay kinakailangan daw talaga ang pag-maintain sa kapangyarihan mula sa pang-e-extort, pagsimula ng gyera, lahat ng yan ay kailangan daw para mapanatili ang kapangyarihan. Naayon pa sa kanya na ang pinaka-epektibo raw paraan para sa mabilis na pagdidistribute ng kayamanan ay ang paggamit din daw ng pwersa. Matapos yan ay bago mo natin ipapakita dito mga kaibigan kung sino ang kausap ni Longbao, gusto ko sana kayong kwentuhan ng isang storya dito sa isang taong nagangalang Laszlo Hanyecz na in 2010 ay gumawa siya ng history sa pamamagitan ng pagbili ng 2 Papa John's pizza kapalit ang 10,000 bitcoins na around that time ang 10,000 bitcoins ay nagkakahalaga pa lamang ng $41. Pero ngayon matapos ang isang dekada at ilang taon, ang 10,000 bitcoins ay nagkakahalaga ng mga kaibigan ng daan-daang milyong dolyares na in peso ay mahigit 50 billion pesos na. At recently nga lang ay ang bitcoin ay nagtala ng record-breaking value of $100,000 mga kaibigan. Meaning ang isang bitcoin ay nagkakahalaga na ng mahigit kumulang na 5 million pesos. At sa susunod na taon ng ika-15 years simula nung pagbili ni Laszlo ng pizza, ang bitcoin ay expected na aabot raw sa ganitong presyo. So kung naghahanap kayo ng app na kung saan ay pwede kayong mag-trade sa bitcoin at iba pa, ay syempre kailangan nating maghanap talaga ng reliable na broker. At ang nahanap ko ay ang Pocket Broker. At ipapakita ko ngayon ang 3 simple steps para maka-earn ng 100 USD sa pamagitan ng pag-invest sa bitcoin gamit ang app na to. First, syempre ay i-download muna ang app, mag-register at syempre mag-deposit ng perang i-invest at mag-open ng transaction o mag-trade. At maghintay lang ng ilang oras at yan may 100 USD ka na isang successful trade base sa makikita natin dito sa video. Pero syempre, ang ganitong profit ay nagdedepende mga kaibigan sa price movements ng isang coin na ini-investan mo at kung magkano rin ang in-invest mong pera. So pwede nyo rin yung subukan mga kaibigan. Pero don't forget to use my promo code kung sakali mang magsasign up kayo. At di lang crypto ang available dito mga kaibigan, pwede rin kayo mag-invest sa stock market. At quick tip, bago mag-trade ay pwede nyo tignan ang candlestick chart para makita ang trend. Halimbawa, kung may makita kayong 3 magkasunod na green candlestick ay nag-indicate yan mga kaibigan na pa-upward ang trend na posibleng bababa yan. Kaya ay pwede kayong mag-sell short o dito ay i-click ang lower para makapag-gain pa rin kayo ng profit kahit pababa ang value ng investan nyo. Kaya para sa mga interesadong investor na kagaya ko ay may dalawa akong regrets mga kaibigan. Una ay hindi ko pagbili sa Bitcoin way back 2010 at pangalawa ay di ko kagad na-discover ng maaga ang Pocket Broker. Napakadali pa namang mag-sign up dito. Pwede kayong
mag-sign up gamit lamang ang Gmail at Facebook. At ngayon ay may special treat ako sa inyo at yan ay yung paggamit sa promo code natin mga kaibigan. Upang sa pag-sign up nyo ay makakakuha kayo kaagad ng bonus mga kaibigan sa unang deposit na inyong gagawin. Kaya ay ilagay nyo lang dyan sa promo code ang MRKEN100. Big letters po yan lahat at walang space. At kung i-withdraw nyo naman ang mga profits na nagain nyo, ay sagot din yan ng Pocket Broker na may maraming paraan ng pag-withdraw na from bank transfers, e-wallet o cryptocurrencies, lahat yan ay available dito. Na with zero commission pa sa pag-withdraw, may 24/7 support. So ang Pocket Broker talaga ang platform o app na kailangan nyo para kumita through investing. Kaya kung interesado kayo ay pwede nyong i-check ang Pocket Broker app o site at mag-register gamit ang link na ilalagay ko dyan sa description at pinned comment. At syempre huwag nyo rin kalimutan na ilagay ang promo code natin dyan for additional bonus. At para sa mga hindi pa alam ang mundo ng trading ay huwag po kayong mag-alala dahil hindi po sugal ang pinopromote natin dito para po ito sa mga gusto mag-invest in crypto o stock markets and the likes. Ayan, maraming salamat. Now let's get back to the video. May kita naman dito itong kausap ni Longbow mga kaibigan sa telepono na sabing ang Phantom Troop ay wala raw kaklas-klas despite sa pagkakaroon din daw nila ng kapangyarihan. At ang ibig sabihin nila dito mga kaibigan ay ang ugali ng Phantom Troop na hindi nila itinatago ang tungkol sa NEN. Na posible kasing maglilik tuloy ang NEN sa mga kinukonsidera nilang lower class mga kaibigan. Na magpapawala tuloy yan sa balanse kung mangyari man yan. Nasabi pa nitong lalaki na mahirap daw talagang kontrolin ang Phantom Troop. Na pati nga raw sa Meteor City ay hindi rin daw na-fit ang mga baliw na kagaya ng mga to. Mahalin tulad daw sila sa mga mababangis na hayop na hindi itinatago ang mga matutulis nitong koko at wala rin daw pake ang mga to sa buhay o kamatayan. Ayon pa sa kanya na ang iilan nga raw sa kanyang mga batang tauhan ay mga secret fan daw ng Phantom Troop na yan. At ang lalaking to mga kaibigan na nagsasalita ngayon ay ang illegitimate half-brother din ni Nasubi Huigoro na si Broccoli na ang boss ng Char family. Na ang taga-suporta naman sa mafia family na ito mga kaibigan ay ang 7th prince na si Lazarus. Matapos yan ay ayon pa rito kay Longbow na ang Phantom Troop ay nagpaparemind daw sa kanya sa isang taong naging leader din daw noon sa mafia family sa pamamagitan daw ng paglabag sa rules. Natanong naman dito ni Broccoli na so ano raw ang gusto nitong si Longbow na kanyang sasabihin sa kanya ngayon. Sagot naman ni Longbow na ang ibig niya lang daw sabihin dito na ang magkaparehorong ugali ay magka-clash daw talaga sa hinaharap habang sila ay walang gagawing anumang aksyon. Kung kaya't pangiting sagot naman ni Broccoli na kung darating daw ang araw na yan na magka-clash ang tinutukoy niyang magkaparehas lang ng ugali mga kaibigan ay mag-a-adjust daw sila at kokontrolin nila ang sitwasyon. At ang tinutukoy dito ni Longbow na magka-clash mga kaibigan ay ang boss ng isa pang mafia family na ang Hailey at sina Crollo. Maya-maya pa ay nagpadala na ng tao itong si Longbow at si Broccoli na kay Broccoli ay ang underboss ng Char family na si Kenny Wang. Habang si Longbow naman ay ang underboss ng Siu family ang kanyang ipinalapit dito na si Henrik Bigandofno. Na ang dalawang to mga kaibigan ay inutusan ni na Longbow at Broccoli na hanapin si Hisoka bago pa raw ito mahanap ng mga spiders. Na matapos niyan ay sinabihan naman ni Kenny ang kanyang right hand man na dapat ay i-gather daw nito ang lahat ng group leaders at offeran daw ng 10 million ang nisino man na may useful na impormasyon. 10 million sa makahanap kay Hisoka at another 10 million pa raw sa leader ng area na kung saan nahanap si Hisoka. Na dapat nagamitin daw nito ang kanyang koneksyon sa mga trabahante sa area. Nasagot naman nitong kanyang right hand man na masusunod po. Dito naman kay Henrik ay sinabihan naman niya ang kanyang underling o ang kanyang right hand man na kunin na ang passengers list at tignan ang mga single na male na pasahero na kung wala raw si Hisoka sa list na yon ay dapat na maghanap daw sila ng pamilya na may higit sa 3 miyembro mga kaibigan. Kasama na rin sa pamilyang to ang elderly at ang mga bata. Nasagot naman ng lalaki na masusunod po. Kasunod yan ay dito naman kay Kenny na ang kanyang inutusan pala mga kaibigan ay ang kumonfront noon kina Crollo ay ayon pa nitong lalaki na si Hisoka ay isa rong floor master sa Heaven's Arena. Nasagot naman ng kanyang boss na alam daw niya yan na baka nga ay may bagay pa raw na gustong isettle si Hisoka sa leader ng mga spiders. In which ay sabi naman nitong lalaki na hindi niya raw alam kung may kakayahan ba raw sila sa paghuli kay Hisoka. Na sagot naman ngayon ni Kenny na si Raulo, sino bang nagsabi sa iyo na huhulihin natin siya? Kasi ang kanilang mission lang naman ay ang dapat na maunahan nila ang Phantom Troop na mahanap si Hisoka. Matapos yan mga kaibigan na ibalik dito kay Henrik, sabi nitong kanyang underling na nakuha niya raw ang utos ng kanyang boss na hanapin itong si Hisoka sa passengers list. Pero ang pangalawa raw na utos na kailangan nilang hanapin ang bawat magpapamilya sa area na may mahigit sa 3 miyembro mga kaibigan ay ang bagay na hindi raw talaga niya nagigets mga kaibigan. Kaya ipaliwanag naman ni Henrik na binigay niya raw ang ikalawang utos na yan since yan daw ang pinaka-list na pwedeng gawin ni Hisoka na sumali mga kaibigan sa may pamilya na. Kasi kung di raw nila mahanap si Hisoka sa solo travelers, then sigurado raw siya na naging maingat daw talaga si Hisoka na may ginagawa itong isang bagay na magpapahirap talaga sa kanila
nilang makita ito. Kaya sinabihan na ni Henrik itong tao na sabihan daw ang Reyna na utusan daw nito ang mga sundalo na tignan ang ID at i-verify ang ticket ng bawat pasahero na nasa area. Ang queen na yan mga kaibigan ay posibleng ang ina ni Zhang Lei na si Queen Tang Zhaoli. Matapos niya ay sinabihan naman ni Kenny at Henrik ang kanilang underling na basta hanapin lang daw nila si Hisoka at sila na raw ang bahala sa iba. Matapos yan ay dito naman sa room 302 may kita itong babae na nagsasalita na sabing una ay nagpapasalamat daw talaga siya sa lahat. Lubos daw niyang pinapasalamatan ang mga pumili na sumunod sa kanya. Na nung ginamit niya raw ang ceremony para i-take over ang pangalan ng pamilyang Hailey bilang isang junior member lang noon, kahit na binigyan daw siya noon ng order sa deathmatch na ito ay nanatili pa rin daw sa kanya ang mga followers niya na pinapasalamatan niya ngayon. Darap pa niyang sabi na however wala din naman daw siyang kahit na anumang pake sa mundong to pati na rin sa kanyang sarili. At ang nagsasalita ngayon mga kaibigan ay ang Hailey na boss na si Morena Prudo. Anak siya ni Nasubi Huiguro mga kaibigan mula sa isang mistress. So isang illegitimate daughter mga kaibigan ni Nasubi Huiguro itong si Morena Prudo. At ang taga-suporta sa family na ito mga kaibigan ay si 4th Prince Cherednik. Nakalagay din dito na nasa level 45 na si Morena Prudo. Isang level mga kaibigan na may kinalaman sa kanyang ability na ipapaliwanag natin maya-maya. So matapos yun mga kaibigan ay may kita naman dito si Morena na nakangiti na sabi sa kanyang isipan na wawasakin daw talaga nila ang lahat. Sabay may kita ang 22 nitong followers mga kaibigan na sabi pa rito ni Morena na ang 23 na tao rito pati siya gaya raw sa nasabi niya o ipinangako niya dito sa kanyang mga membro ay bibigyan daw niya ng ability ang bawat isa sa kanila. Kaya lumapit daw sila rito sa kanyang harapan one by one. Matapos niya ay may kita na lumapit na nga itong isang babae kay Morena na maya-maya pa sa kanyang paglapit ay bigla naman siyang hinalikan ni Morena at dito na ipinaliwanag ang ability ni Morena mga kaibigan na tinatawag na contagion with etude of love. Na sa mamagitan ng paghalik ni Morena, ang laway ng member 0 which is itong si Morena mga kaibigan ay nag-i-infect daw sa mga members nito na ang maximum na pwedeng i-infect ni Morena ay nasa 23 katao kasama rito ang kanyang sarili. Paliwanag pa rito na ang miyembro raw na na-infect ni Morena ay nag-level up daw sa tuwing papatay ito ng tao at ang kanilang pag-level up ay nagpapa-increase din sa total aura at kapangyarihan ng isang miyembrong nakapatay. At once na umabot na raw sa level 20 ang isang miyembro, ang miyembro niyan ay magkakaroon naman daw ng isa ng ability. At once na aabot na rin daw sa level 100 ang miyembro na yan, ay ang miyembro na yan mga kaibigan ay magiging isang bagong member 0 na kagaya ni Morena in which ay capable na rin daw ito sa pagbuo ng mga sarili nitong infected na community. Ayon pa kay Morena na ang civilian na isang non-yen user ay worth level 1 daw mga kaibigan. So kung makakapatay sila ng isang non-yen user ay mag-level up sila ng 1 lamang mga kaibigan. At kung makakapatay naman daw sila ng isang non-user ay 10 levels daw ang iaakyat kagad nila. However, kung makakapatay naman daw sila ng isang prinsipe, ay mag-i-increase daw ang kanilang level ng up to 50 mga kaibigan. Matapos nasabihan ni Morena ay dito na niya inutusan ang lahat na umalis na mga kaibigan at isagawa na ang kanilang mga misyon. Matapos ng eksena niyan ay sa sumunod naman na panel, dito ay pinakita ang tungkol sa mga boss ng Kakin Mafia family. Na ayon dito, na ang dalawang peklat sa kanilang mga mukha ay nagsisimbolo raw pala sa pagiging illegitimate na anak ng hari ng Kakin. Na mga illegitimate children mga kaibigan ay hindi raw magiging heir o tagapagmana sa kahit na anong royal position. Na sa araw na ipinanganak daw sila ay sinusugatan daw ang kanilang mukha ng double blade razor. Na ayon pa dito kay Morena na pinahihintulutan daw ang existence ng isang illegitimate children in one condition mga kaibigan. Na para mag-exist sila ay kailangan ng mga to na manatiling mamuhay ng patago sa publiko. Kung kaya't ayon pa rito kay Morena mga kaibigan na basta-basta na lang daw silang bumubuo ng isang anak pagkatapos ay nagdadalawang isip daw sila in which ay nagresulta raw ang pagdadalawang isip na yan sa pag-reject sa kanilang sariling mga anak at sinugatan pa ito at hinayaang mag-exist dala-dala ang peklat nito. Isang bagay na nagpapatawa raw talaga sa kanya. Pero gusto naman daw niya ang peklat na ito na kung wala raw ang peklat na yan ay matagal na raw sana siyang papalapit ng papalapit na sa kamatayan. Na dahil sa peklat na ito ay nagawa raw niya makatayo sa gitna mismo ng isang blade at para mawasak raw itong kanilang basurang mundo ay kailangan daw niyang sumubok pa. So may matinding mission itong si Morena mga kaibigan. Matapos ang eksenang yan ay sa sumunod na panel ay dito naman ipinaliwanag ang tungkol sa Char family na ngayon nagko-control daw pala sa mga kagamitan, mga pagkain dito sa Tier 5. Ang CEO family naman daw ay kumikita mula sa human trafficking at pagdidistribute ng goods habang ang main income naman daw ng Hailey ay nanggagaling mula sa pagiging middleman between sa mga mayaman at sa black market. Matapos ang explanation na yan ay may kita naman si Nobunaga na sabing ipapaubayan na lang daw nila sa Boer family ang Tier 5, ang family na ipinagmamalaki noon ng mga lalaking to mga kaibigan. Pero ayon
kay Nobunaga na sila naman daw ay pupunta sa tier 4 pero una sa lahat ay kukunin daw muna niya ang kanyang weapon na nasa warehouse. Nasabi naman dito ni Finks na sasama ako sa iyo. May bagay rin daw kasi siyang gustong makuha. Nasabi naman ni Phaeton na siya rin daw. Kailangan daw niya ang kanyang trick umbrella na na-smuggled daw sa black market. Nang masabi yan ni na Finks ay sabi naman dito ni Nobunaga na ha? Ano kayo tagabantay ko? Nasagot naman ni Finks na ganun na nga. Sabi naman ni Nobunaga na kaya niya raw ang kanyang sarili o kaya niya raw mag-isa. Hindi sabi naman ni Phaeton na hindi pwede. Kasi pati nga itong si Nobunaga ay in-acknowledge daw nito noon ang kakayahan ni Hisoka. Kaya ay dapat na full force daw talaga sila rito. Nadagdag pa ni Finks na hindi raw niya hahayaang mabigyan ng pag-asa si Hisoka. Di naman sumagot si Nobunaga nang masabi ng dalawa mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Phaeton na ang pagpatay kay Hisoka ang kanilang top priority at saka na lang doon nila aalalahanin ang kung sino at kung paano nila gagawin yan. Matapos yan ay dito naman sa isang warehouse may kita naman itong grupo ng mga tao na nakatambay rito mga kaibigan at isa ito sa mga underlings ng Char family. Nang maya-maya pa nang dumating na sila Nobunaga sa area na to ay sa kanilang pagdating ay sabi naman itong isa na may nagsabi raw sa kanila na sila daw ang troop na ano raw ang kanilang kailangan dito. Nasagot naman ni Nobunaga na isang katana at payong raw ang kanilang kailangan na na-smuggled dito. Kung kaya't dito na sila nilid nitong lalaki na sabing dito sundan niyo ako. Maya-maya pa habang nakasunod sila dyan bigla namang pinatigil ni Nobunaga sina Finks na sabi ni Nobunaga na mag-ingat kayo kasi nawala siya. Napaliwanag pa rito ni Nobunaga na nawala raw in an instant ang tao na yon kanina na nasa loob pa lang sana ng kanyang N. Kung kaya't inactivate din ni Phaeton at Finks ang kanilang sariling N na sabing tama raw si Nobunaga, wala raw tao rito. Na nang pumunta sila sa unahan mga kaibigan ay sa kanilang pagliko ay may kita na nawala nga ang tao. Tumingin naman si Nobunaga sa ibabaw kaya ay sabi niya na isang dead end daw ang lugar na ito. Maya-maya pa sa kanilang paglingon ay nagtataka sila na bumalik lang naman sila sa kanilang pinanggalingan na matapos yan ay sa isang sulok ay bigla namang nag-appear ang bangkay ng lalaking sinusundan sana nila kanina. Kaya dito na nila na-realize na ang lalaki ay nawala at nag-skip sa lugar na ito at nag-reappear na bangkay na dito sa kabila. Kung kaya't sabi naman rito ni Phaeton na well, ang patay ay patay na. Tayo na lang talaga ang maghahanap sa mga armas natin. In which ay sabi naman dito ni Nobunaga na hoy, paano naman ang lalaking to? Sagot naman ni Finks na ha? Patay na yan. Wala na raw itong kakayahan na tumulong at wala rin naman daw silang ibang matatawagan dito. Dala pa ni Phaeton na katana at payong daw muna ang kanilang uunahin. Sinabihan naman ni Finks si Nobunaga na ang mga priorities daw nitong si Nobunaga ay napaka-weird daw. Nasabi naman ni Nobunaga na sa kanyang isipan na siya pa raw dito ang weird na concern lang naman siya sa taong to mga kaibigan. Maya-maya pa sa ibabaw ay may kita naman sa ceiling ang kamay na tila ba'y binubuksan ng ceiling. Nasusunod naman na eksena ay dito sa tier 3 sa passengers area sinabihan naman itong dalawang guards ang mga tao na manatili daw sa kanilang kinatatayuan at di raw sila pwedeng pumasok muna dito kasi naka-off limits daw ito para sa forensics na imbestigahan ang nangyari. May kita naman dito si Miss Aiston na tinanong itong lalaki kung ilan daw ang naging casualties. Nasagot naman ng lalaki na 20 katao raw ang napatay. Pumasok lang daw kasi ang kriminal at nag-disguise bilang Royal Army at biglang pumatay na ng mga tao. Natanong naman ni Miss Aiston na gumamit ba raw ng nen ang pumatay. Sagot naman ng lalaki na di pa raw nila alam na ang armas daw na ginagamit nito sa pagpatay ay isa raw uri ng blade at wala rin daw sign sa paggamit ng kahit anumang ability. Kaya tanong naman ni Miss Aiston na so isang random lang daw na pag-atake ang nangyari. Na wala ba raw witness? Sagot naman ng lalaki na may isa raw na tao ang nagkataon na nandoon sa nangyaring pagpatay. Na ayon doon mga kaibigan, ang suspect o criminal daw ay nasa 20s pa raw na may slender na katawan na ang height ay nasa 6 foot flat to 6 foot 2 at may crescent daw na peklat sa kaliwang pisngi nito. Pero kinanvas na raw nila ang area na ayon sa mga na-interview nila wala raw sila nakitang ganoong tao na i-describe niya kanina kay Miss Aiston mga kaibigan na ang testimony raw ng nakawitness sa krimen ay hindi para matukoy-tukoy kung totoo ba o hindi. Kasi may mga parts daw sa testimony na yan na hindi raw nagme-make sense. Na baka ang witness ay confused lang daw dahil sa sobrang pagkashock. Nang masabi yan ng lalaki ay dito naman sinabihan ni Miss Aiston ng lalaki na kakausapin daw niya ang witness na yon. Matapos ang eksena niyan ay may kita itong lalaki na nag-match sa description nga kanina na lalaki mga kaibigan na kausap ni Miss Aiston. Ang lalaking to ay ang miyembro pala o associate ng Haley family na ang tauhan ni Morena mga kaibigan na nasa level 21 na pala. So pinatay niya ang 20 ka-civilian upang magkaroon ng NEN ability mga kaibigan since na ayon sa ability ni Morena na kapag makaabot na sa level 20 ang isang miyembro na na-infect ay magkakaroon daw ito ng isang ability. Matapos na nakikita naman ang lalaki na nagbukas na ngayon sa ceiling mga kaibigan at tinitignan na sina Nobunaga na sabing Nobunaga, Finks at Phaeton. Di niya pinansin ng prank ko.
Mundo. Well, yan daw talaga ang mga infamous spiders, mga taong ina-admire daw niya talaga, mga idol niya. Maya-maya pa'y sabi pa nito sa kanyang isipan na wikang wawasakin natin ang mundo. So grabe mga kaibigan, kumilos na ang lahat ng mafia family at ano kaya ang pakay ng lalaking to mga kaibigan kina Nobunaga. At ngayon papatindi na talaga ang eksena mga kaibigan sapagkat nagpaunahan na ngayon ang Phantom Troop at ang mafia family sa paghahanap kay Hisoka. So di lang ang nasa upper tier ang mas tumitindi ang sitwasyon kundi dito rin sa lower tiers mga kaibigan. Kaya na may nakaka-excite talaga ang susunod na mangyayari sapagkat malalaman natin ang kauna-unahang confrontation ng Underboss at Phantom Troop at ang ilan pang napaka-thrilling na eksena. Kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. At kung gusto nyo namang suportahan ako mga kaibigan outside sa YouTube ay you can follow me sa bagong FB page natin ng Mr. Anime Ken Official kasi dinilit po yung una nating page. Para na rin maging updated kayo sa mga recent posts, videos, and updates natin outside the YouTube mga kaibigan. Maraming salamat mga kaibigan. Kaya naman kung gusto nyo ng ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.